y is equal to 1/4 arctan 4 sin x over 3 plus 5 cosine x. Derive natin siya. So, ito magiging, gawin natin yan, d5 yung u times v. Ito magiging u. Ito naman yung magiging v. So, u, copy lang natin, multiplied by the derivative arctan 4 sin x over 3 plus 5 cosine x. So, derivative ng arctan ay arctan 1 over 1 plus u square multiplied by the derivative of u. So, 1 over 1 plus, anong u natin? Ito, 4 sin x plus 3 plus 5 cosine x. So, u square. So, i-square lang natin siya. Multiplied by the derivative of u. Derive natin to. Gamit tayo ng quotient rule. So, v natin, copy, multiplied by the derivative of u. Ang derivative natin ay 4 cosine x. Multiplied by the derivative of x or 1 minus u 4 sin x, copy, multiplied by the derivative of 3 plus 5 cosine x. So, derivative ng 3, 0, plus derivative ng 5 cosine x, negative 5 sin x multiplied by 1. Kasi derivative ng x ay 1. All over 3 plus 5 cosine x square natin yan. Plus v times the derivative of u. So, v natin ay arctan 4 sin x over 3 plus 5 cosine x multiplied by the derivative of u. Yung derivative ng 1/4 ay 0. So, matik matanggal na siya. So, 0 na siya matik. 0 times arctan is 0 na. So, next naman, simplify natin to. So, 1/4 multiplied by 1 over 1 plus, ito, i-simplify natin yan using rule sa book. Ito, m over n square is equal to m square over n square. So, 4 sin x over 3 plus 5 cosine x quantity square is equal to 4 sin x square over 3 plus 5 cosine x square. Yun lang. Tapos multiplied by ito. Simplify natin to. 3 times 4 cosine x, 12 cosine x, 5 cosine x times 4 cosine x, 20 cosine square x, minus 4 sin x multiplied by negative 5 sin x. So, magiging negative 20 sin square x. So, dalawang sin, multiplication, sin square x. All over, copy lang yan. Next naman, copy natin si 1/4 tapos 1 over, simplify ulit natin yung ba using rule sa fraction. Ito. Pag mag-a-add tayo, ang gagawin natin is cross multiplication. 3 plus 5 cosine x square multiplied by 1. Ito siya. Plus 1 times 4 sin x square. Ito siya. All over 1 times 3 plus 5 cosine x square. Yan siya. May ganyan siya. Yan yung kalabasan. Plus, simplify natin. Negative times negative, magiging positive siya dito. Tapos, copy lang yung denominator. Next naman, copy lang ulit si 1/4. Simplify ulit to. Magiging ganito using yung rule. So, eto. 1 over 3 plus 5 cosine x square plus 4 sin x square all over 3 plus 5 cosine x quantity square. Parang ganyan yan. Parang ito, 1 over 1 yan. Parang ganito. 1 over 1 divided by ito. So, ang rule, gagawin mo lang dyan is, ganito lang siya. 1 times 3 plus 5 cosine x square. Siya na yung magiging numerator. Parang ganito. Ganyan. Tapos, ganun. So, 1 times 3 plus 5 cosine x quantity square. Siya na yung numerator. 1 multiplied by 3 plus 5. Itong nasa taas. Siya na yung denominator. Parang ganun lang. Ganun lang. Tapos, pag ganun. Tapos, pag ganun naman. Tapos, pag ganun. Parang, numerator times denominator. Siya yung numerator. Tapos, denominator
times numerator, siya rin yung denominator, ganun lang. Tapos, ito na yung kalabasan. So, ayan. Ito na yung kinalabasan. So, tapos, copy lang natin yung numerator. So, kita mo naman, pwede mag-cancel. Cancel na natin siya. Tapos, next naman, multiply na natin 1 times 12 cosine x plus 20 cosine square x plus 20 sine square x. Magiging ganito siya. Tapos, 4 times denominator. So, 1 lang natin. Lagyan natin parenthesis ng bracket. Tapos, copy lang natin denominator. Kasi multiplication yan, lagyan natin ng bracket. Tapos, next naman, since may Pythagorean theorem na pwede apply dito, cosine square x tapos sine square x. Pythagorean identity dyan is ito, cosine square x plus sine square x is equal to 1. Nang gagawin natin yan, factor natin si 20 para maging cosine square x na lang at sine square x. Tapos cosine square x plus sine square x is equal to 1. So, papalitan natin siya ng 1 mamaya. Sisimplify muna natin itong baba. Ito. Unahin muna natin itong 3 plus 5 cosine x quantity square. Walang dyan. Ito. Foil method. 3 cosine x times 3 cosine x, 9 cosine square x. 5 cosine x. Ay, wait lang. Ito. Mali. Ito pala. 3 times 3, 9. Outer naman, 3 times 5, 15. 5 times 3, 15. 5 times 5, 25. Cosine square x. Tapos, 9. Ipag-add yung mga like terms. 15, cosine x, magiging 30 cosine x. Tapos, copy natin si 25 cosine square x. Kaya, naging ganito siya. Yan na siya. Plus, yung square naman natin to, magiging 4 sin x times 4 sin x, magiging 16 square x. Ayun na siya. Next na gagawin, yun yung itong cosine square x plus sine square x, papalitan na natin siya ng 1. Tapos, next na gagawin, since may makita mo dyan sa baba, may similar sila, cosine square x at saka sine square x, na pwede i-apply itong Pythagorean identity na to. Ang gagawin mo dyan, itong 25 cosine square x, gagawin mong dalawa. So, magiging 9 cosine square x tsaka 16 cosine square x, kasi pag pinag-add mo dyan mo yung dalawa, magiging 25 cosine square x pa rin siya. Kaya na mo 16 tsaka 16 na to. So, ayun. Pwede na siya i-apply yung Pythagorean identity. Ito naman, next natin gagawin, factor out natin si 16 para maging cosine square x na lang tsaka sine square x. Factor out si 16, maging cosine square x, sine square x na lang yan. Tapos, copy mo na yung iba. Tapos, Pythagorean identity, ito, cosine square x plus sine square x is equal to 1. So, papalitan na natin ito ng 1. 16 times 1, 16. Tapos, since pwede mag-factor dito ng 4 sa taas, factor out na natin. So, factor na natin dyan, magiging 3 cosine x plus 5 na lang siya. Tapos, pwede mag-cancel dito, numerator tsaka denominator. Cancel na natin. Tapos, ang next gagawin, ipag-add si 16 tsaka 9. So, 16 plus 9 is 25. Plus 30 cosine x plus 90 cosine square x, copy lang natin. Tapos, sa numerator naman, 3 cosine x plus 5 na lang natira. Next na gagawin is factor out ulit. So, ito naman, mano-mano itong i-factor, kasi try nyo lang ito i-square para makuha nyo yung denominator. Kaya, tinay ko i-square katulad nito. Tinay ko i-square 3 cosine x plus 5 quantity square. 3 cosine x times 3 cosine x, 9 cosine square x. 3 times 5, 15. 5 times 3, 15. 5 times 5, 25. Kaya 15 plus 15, 30 cosine x. Tapos copy lang, copy.
So, pwede siya maging factor nito. Pwede siya maging factor nito. So, yun lang. Kinapi ko na lang. So, pwede siya maging ganto or gantong form. So, ang ginawa ko, gantong form na lang. Tapos, p cosine x plus 5. Tapos, pinalitan ko na ng ito, yung ito. Kaya, magiging ganto na lang siya. So, pwede mag-cancel. Ang final answer is 1 over 3 cosine x plus 5. Pwede tanggalin si bracket dyan, pero kung gusto niyo, pwede niyo lang palagyan.